Ito ang itinatagong lihim ni Manny Pacquiao na umingay noong 2006. Ano ang love story nila ng nanay ni Iman? Paano siya niligawan ni Pacman? Ano-ano ang hirap na pinagdaanan ni Iman noong kanyang kabataan? Itinanggi nga ba ni Manny na anak niya si Iman? Nagbanta nga ba si Manny na ipakikidnap ang bata upang mawala ang ebidensya? Alamin natin ang kanyang malungkot pero nakaka-inspire na istorya. Kilalanin natin si Iman Bacosa Pacquiao. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, gumawa ng ingay ngayon ang pangalan ni Iman Bacosa Pacquiao na bagamat baguhan ay nakikita bilang isang promising na boksingero. Mayroon siyang kasalukuyang undefeated record na 8 wins, 5 knockouts, 0 losses at 1 draw. Pero bago ito ay naging palaisipan ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak si Iman noong January 2, 2004 bilang si Emmanuel Joseph Bacosa sa Tagum City sa Davao del Norte. Ang kanyang ama ay ang boksingerong si Manny Pacquiao, ang binansagang pambansang kamao, at ang kanyang ina naman ay si Joanna Rose Bacosa, isang half-Japanese. Pero paano nangyari ito gayong si Manny ay kasal na sa asawa niyang si Jinky mula pa noong May 10, 1999? Ayon sa ilang mga article ukol sa interview kay Joanna Rose Bacosa, February 2003 sila unang nagkakilala ni Manny sa billiard hall ng Pan Pacific Hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang isang waiter at spotter. Regular guest daw doon sila Manny at nahulog ang loob niya dito dahil sa kabaitan at pagiging malambing nito. Sa kabila ng kaalaman niyang mayroon ng asawa at mga anak ang sikat na boksingero. April 18, 2003 daw nagsimula ang kanilang relasyon matapos siyang imbitahan nito na mag-almusal pagkatapos ng kanyang trabaho bandang 3 a.m. Pero imbis na sa restaurant, ay dinala daw siya ni Manny sa Winston Lodge, isang hotel sa Pasay, at doon ay may nangyari nila. Pagkatapos daw ay sinubukan pa siyang abutan ni Manny ng pera pero tinanggihan daw niya ito dahil hindi naman daw siya isang bayaran. Hindi din daw niya alam kung magkano ito. Ilang beses pang nasundan ang kaganapan sa pagitan nilang dalawa. Pagdating ng Mayo 2003 ay nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Natuwa naman daw si Manny nang malaman ito. Pinahinto daw siya ni Manny sa trabaho at pinalipat ng bahay upang makaiwas sa chismis. Habang ipinagbubuntis daw niya si Iman, ay ipinagdasal niya maging kamukha daw sana ito ng kanyang ama at maging kasing lakas. Nang umuwi daw si Manny mula sa US bandang Agosto, ay binigyan siya nito ng 2,000 pesos para sa apartment na kanyang rerentahan sa May Malibay, Pasay. At 300,000 pesos naman bilang pamasko at panggastos para sa kanyang panganganak. January 2, 2004, ipinanganak niya si Iman. Pagkalipas ng 3 linggo ay dinalaw sila ni Manny sa nirerentahan niyang apartment at muli silang naglaro ng apoy. Pagkatapos ito ay dumalang ang kanilang komunikasyon, pati na ang suporta ni Manny sa kanilang anak. Paminsan-minsan ay tumatawag daw ito ngunit hindi na nagbibigay ng pinansyal na tulong. November 6, 2005, bininyagan si Iman sa Immaculate Conception Cathedral Parish sa Cubao, Quezon City. Sa baptismo certificate niya ay nakalagay bilang ama si Manny at sa propesyon nito ay professional boxer. November 23, 2005, nakatanggap daw siya ng tawag mula kay Manny. Gusto daw nitong makita ang kanilang anak at pinapapunta sila nito sa isang hotel sa Cebu kung saan siya naroroon. Ipinangutang pa daw niya ang plane ticket papunta doon pero nadismaya siya nang bigyan lamang siya ni Manny ng 3,000 pesos at hindi pa daw binayaran ang plane ticket. Ito daw ang huling pagkikita nila ni Manny bago niya sampahan ng kaso ang tanyag na boksingero pagdating ng 2006 dahil sa hindi nito pagbibigay ng sustento. Sa taong ito kumalat ang kanyang pangalan at ang balita na mayroon silang pinagsasaluhang anak. Sa kanyang 6 na pahina ng reklamo ay inakusahan niya si Manny ng paglabag sa Republic Act 9262 or the Law on Violence Against Women and Children. Ayon sa kanyang lawyer na si Attorney Victor Rodriguez, ang pinaka-inilalaban nila ay ang legal na karapatan ng anak na pinagsasaluhan nila ni Manny. Ayon sa isang article mula sa Philstar, ang naging sagot daw ni Manny dito sa isang interview naman sa radyo ay inamin niya na
niya ng isang gabi si Joanna. Lasing na lasing daw siya noon at sumama ito sa kanya. Isang beses lamang daw ito at hindi na naulit pa. Pero kinwestiyon niya ang paratang nito na siya ang ama ng bata dahil mayroon na daw nobyo noon si Joanna. Hiniling din niya sa abogado ni Joanna na ipag-DNA test ang bata. Sinabi din daw ni Joanna na tinawagan siya ni Manny ng Enero ng taong iyon. Nagalit daw ito dahil sa pagsasampa niya ng kaso at nagbanta na ipadadakip ang bata upang walang ebidensya. Sa takot ay lumipat ang mag-ina sa Quezon City. Fast forward sa buwan ng Disyembre taong 2011, 7 years old na si Iman. Muling lumantad si Joanna. June 2011 pa daw ang huli nilang pagkikita ni Manny, kung saan binigyan siya nito ng 1.9 million bilang sustento para sa kanilang anak. Pero ayon kay Joanna ay pahirapan pa daw ito dahil umaabot pa sa puntong siya ay nagmamakaawa pa na mabigyan lamang ng sustento. Sa panahong ito ay mahigit 2 million na di umano ang natatanggap na sustento ni Joanna na ayon sa dati niyang abogado na si Attorney Victor Rodriguez ay magdidiin kay Manny. Aniya, lalong madidiin si Congressman Manny Pacquiao dahil bakit ka magbibigay ng napakalaking halaga sa isang taong hindi mo naman kaano-ano. Pero hindi daw ito ang habol niya. Muli daw siyang lumabas upang ipaglaban na kilalanin ni Manny ang kanilang anak. Hinamon pa niya ito na magpa-paternity test si Manny. Aniya, gusto ko pong maging legal lahat na nasa kasulatan para mabigyan ng pangalan at saka karapatan ang isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano kung dumating yung puntong wala na ako? Lilingunin pa ba siya ni Manny? Lilingunin pa ba siya ng kung sino? Dati na daw siyang inalok ni Manny na ibigay sa kanya ang kustodiya ng bata upang mabigyan ito ng magandang buhay at paaralin. Pero hindi pumayag si Joanna. Sinagot niya daw kay Manny na kung tutulong ito ay tumulong siya, pero huwag naman daw kunin ang bata dahil siya ang nanay nito. Sa interview ay nakapagbigay ng maikli ng mensahe ang batang si Iman. Aniya, Daddy, magpakita ka na. Miss na kasi kita. Dagdag pa ni Joanna, tumawag daw sa kanya dati si Jinky upang kausapin na huwag nang ituloy ang kaso. Mayroon din daw pinapirmahang kasulatan ng abogado ni Manny na si Attorney Jeng Gacal. Na aniya sa kanyang rekoleksyon ay nakasulat ang "Ako po si Joanna Rose Bacosa, tumanggap ng 500,000 at pumapayag sa 10,000 monthly na support at nangangako na kahit kailan hindi na magsasampa ng criminal o civil case laban kay Manny Pacquiao." On the spot daw itong pinapirmahan sa kanya, pero wala siyang natanggap na kopya ng kasulatan. Inamin naman niya na siya ay mayroon ding pagkakasala, lalo na sa may bahay ni Manny. Dati na daw siyang humingi ng paumanhin dito, pero muli siyang humihingi ng paumanhin. Aniya, matagal na panahon na po, humingi na po ako ng tawad sa kanya. At ngayon po, humihingi din ako ng tawad sa kanya dahil alam ko naman po na umpisa pa lang ng pagpasok sa relasyon noon, mali na agad. Pagkabata ni Iman, sa murang edad pa lamang daw ay maaga nang naintindihan ni Iman kung ano ang kanilang sitwasyon. Aniya, maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong nag-mature sa mga nangyari sa buhay ko. Naiintindihan ko po na meron na rin po siyang sariling pamilya, kaya di na po ako masyadong nagtatanong kung bakit. Naging mahirap daw ang kanyang pagkabata. Naranasan niyang tiisin ang gutom, hirap at problemang pinansyal. Pero nagpapasalamat naman daw siya dahil paminsan-minsan ay nagbibigay ng tulong ang kanyang ama. Sa kabila nito ay ipinagmamalaki niya ang kanyang ama at ipinagyayabang sa kanyang mga kaklase na si Manny ang kanyang ama. Pero ang disadvantage nito ay nakararanas siya ng pambubuli dahil sa pagiging anak sa labas. Halos araw-araw daw kung kantsawan siya ng mga ito ng suntukan. Nag-aabang ang kanyang mga bully sa labas ng gate ng paaralan at paglabas niya ay pinagtutulungan siyang bugbugin. Dahilan para tumakas siya ng daan sa likod ng paaralan upang maiwasan lamang sila. Aminado si Iman na nagkaroon din siya ng sama ng loob. Noong kabataan niya ay naging magagalitin daw siya at tuwing sasapit ang Father's Day ay nakakaramdam siya ng inggit kapag nakakakita ng ibang bata na kasama ang kanilang ama. Hinahanap-hanap daw niya ang pakiramdam na makasama ito at madalas niyang ipinagdarasal na sana makasama man lang niya ito ng buong araw o kahit saglit lamang. Sa edad na siyam ay nakahiligan ni Iman ang boxing pagkatapos niyang mapanood ang laban ng kanyang ama, partikular na ang laban ni Manny kay Shane Mosley.
Napamahal daw sa kanya ang sport matapos niya itong masubukan sa edad na iyon. Sa isang fiesta sa kanilang bayan sa Tagum ay sumali siya sa isang boxing match at nagkataong makakalaban niya ang isa sa mga nambuli sa kanya. Inabot ng 3 round ang kanilang laban at natalo daw siya dahil naubusan siya ng hangin. Binigyan pa rin naman daw siya ng 200 pesos na kanyang ibinigay sa kanyang ina, pero sinabihan daw siya nito na tumigil na sa boxing. Muling nag-asawa ang kanyang ina at nagkaroon ng mga kapatid si Iman. Pero dahil lumaki ang kanilang pamilya ay nagdesisyon si Joanna na magtrabaho sa Japan. Isa din kasi siyang half Japanese. 10 years old si Iman nang umalis si Joanna at naiwan siya at ang kanyang mga half-siblings sa pangangalaga ng kanyang stepfather. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakararanas na pala ang magkakapatid ng gutom at pananakit mula sa pinagkakatiwalaan niyang asawa. Tuwing tatawag daw kasi ito para mga musta ay pinagtatakpa ng amain ang kanilang kalagayan. Pero nang malaman ni Joanna ang nangyayari ay kinuha agad sila nito at hiniwalayan ang kanyang asawa. Di magtatagal ay makikilala ni Joanna ang isang lalaki na magmamahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Ito ay sa katauhan ni Sultan Ramirdino. Umpisa pa lamang ay ipinaalam na ni Joanna na mayroon na siyang mga anak. Pero hindi daw alam ni Sultan na si Iman ay anak ni Manny Pacquiao. Nalaman na lamang daw niya ito nang lumabas ang visa ni Iman. Papa ang tawag ni Iman kay Sultan. Siya ang nagparamdam kay Iman at sa kanyang mga kapatid kung ano ang pakiramdam ng mayroon kang ama na iyong makakasama. Buong puso niyang tinanggap ang mga ito na parang sarili niyang mga anak at siya din ang naging pangunahing supporter ni Iman sa pagsisimula nito sa boxing. 12 si Iman nang kuhain siya ng kanyang ina papuntang Japan at doon sila nanirahan kasama ang kanyang mga kapatid at Papa Sultan. Dito ay 5 taon siyang mag-aaral ng lengguwaheng Hapon. Pero palihim siyang nagtitraining ng boxing sa tulong na din ng kanyang Papa Sultan. Sa Japan natutunan ni Iman ang disiplina. Sa umaga ay nag-aaral siya. At sa gabi naman ay tataka sila ng kanyang Papa Sultan upang mag-training. Naggalit daw ang kanyang mama Joanna nang malaman ito dahil tutol talaga siya sa boxing at sa panganib na kasama nito. Pero nakiusap si Iman sa ina na ito talaga ang kanyang passion. Kaya naman sa huli ay sinuportahan na lamang din siya ng kanyang ina. Taong 2022, bumalik si Iman ng Pilipinas at binisita niya si Manny. Malugod naman daw silang tinanggap nito at pinapasok sa bahay. Base sa kwento ni Iman, ay niyakap siya ni Manny ng mahigpit at sinabing, "Anak, namiss kita, ang tagal kitang hindi nakita." Si Iman naman daw ay pinipigilan ang kanyang mga luha. Napakasaya daw ng kanyang kalooban na makita ang ama. Sa panahong iyon kasi ay may 10 years na daw silang hindi nagkikita. Nakapag-usap din sila ng malalim. Humingi ng patawad sa kanya si Manny at pinatawad naman niya ito. Ang mahalaga daw ay magkasama na sila, na naiintindihan niya ang sitwasyon ng ama. Sa pag-uusap nila, binanggit din ni Iman ang plano niyang tahakin ang propesyon ng pagboboxing. Sa una ay sinubukan daw siyang pigilan ni Manny. Sinabihan daw niya ito na mahirap ang boxing at inalok na paaralin na lamang siya sa Amerika. Ngunit nanindigan si Iman na passion niya ang boxing. Kaya naman, sinuportahan na lamang siya nito at sinabing gamitin ang kanyang apelido upang mas mabilis ang pag-angat ng karera niya sa boxing. Sa gulat at tuwa ni Iman, ay pumasok daw siya sa kwarto at doon napaiyak sa tuwa habang nagpapasalamat sa Panginoon. Agad inasikaso ni Manny ang mga papeles upang formal at legal na ibigay ang kanyang apelido dito. Siya na ngayon, si Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao. Ipinakilala din siya ni Manny sa kanyang lola na si Mommy Junicia, na napunang magkamukhang magkamukha sila, pati na sa pananalita at pag-uugali. Maayos naman daw ang relasyon niya sa asawa ni Manny na si Jinky. Tita pa ang tawag niya dito at paminsan-minsan ay nag-uusap sila. Tikom naman ang bibig ni Jinky at hindi nagkukomento patungkol kay Iman. Pero ayon sa isang article sa PEP, ay tanggap daw niya si Iman at siya pa ang nag-udyo kay Manny na suportahan ito. Mula daw nang magbukas muli ang kanilang komunikasyon, ay bumubawi naman na daw si Manny sa kanya. Regular na siyang nakatatanggap ng suporta. Binibigyan din daw siya nito ng maayos na matutuluyan tuwing nagte-training siya sa Jensen. Mas naging malapit pa daw sila ng dahil sa boxing. Tinuturuan din daw siya nito at binibigyan ng tips.
Noong unang beses daw na hiniling niyang sumabay sa training ni Manny ay nagulat siya dahil mahirap pala talaga ang training nito at labis siyang na-challenge. Ramdam daw ni Iman na bumabawi naman ang kanyang ama sa kanya upang maabot niya ang kanyang pangarap. September 23, 2023, ang naging debut ni Iman sa boxing nang kalabanin niya si Jomel Kudaimat sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium. Nagresulta ito sa split draw. December 15, 2023 naman, ang sumunod niyang laban at unang public appearance kung saan nanood si Manny sa kanyang laban. Oktubre 2025, inorganisa ng Manny Pacquiao Promotions at International Boxing Association Pro ang Thrilla in Manila 50th Anniversary o kilala din bilang Thrilla in Manila 2 bilang paggunita sa 50th Anniversary ng Thrilla in Manila noong October 1, 1975 kung saan naganap ang makasaysayang laban sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier III sa Araneta Coliseum. Sa panahong ito ay mayroon ng record ng 6 wins, 0 losses, 1 draw at 4 knockouts si Iman bago siya makapagpartisipa sa Thrilla in Manila 2. Ang laban ni Iman sa Boholanong si Nico Salado ang naging opening sa event. Maganda ang ipinakita niyang husay sa laban at nanalo siya dito. Naroon at nanonood din si Manny at asawa nitong si Jinky. Sa huli ay nilapitan ni Iman ang mag-asawa at nakuhaan pa sila ng picture. Ipinakilala din ni Manny si Iman at ipinagmalaki kay Pangulong Bongbong Marcos as sa kanyang First Lady na si Liza Marcos. Si Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni PBBM, ay siyang nag-sponsor ng unang Thrilla in Manila noong 1975. Suntok sa puso. Mula sa kanyang panalo at ipinakitang husay, ay natural lamang na makikilala na siya ng mga mamamayan at napapasabak na din siya sa mga interview. Sa isa sa mga ito ay tinanong siya ng TV host na si Boy Abunda kung sino ang kanyang crush at sinabi niyang ito ay ang aktres na si Jillian Ward. Ipinaalam naman kay Jillian ang naging pahayag ni Iman at na-appreciate naman daw niya ito. Nakita niyang fina-follow siya nito sa kanyang Instagram at nag-like. Finalo back niya din si Iman at natuwa siya nang mapanood ang TikTok video kung saan sinasabing makajos si Iman. Winelcome niya din ito sa Sparkle at sinabing I hope to see you soon din. Si Iman kasi ay pumirma ng kontrata at isa ng parte ng GMA Sparkle Artist Center. Nabigyan si Iman ng pagkakataong makilala ang kanyang celebrity crush sa black carpet premiere ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Labis-labis ang kaba ni Iman at nagulat naman si Jillian dahil hindi niya alam na magkikita din sila agad. Malakas naman ang tilian na kanilang natanggap mula sa kinikilig na audience, lalo na nang gumawa sila ng hand sign na korteng puso na starstruck daw si Iman pero kitang-kita ang saya sa kanyang muka. Naging mabilis naman ang mga netizen sa pagpapare sa dalawa, lalo na nang lumabas ang TikTok trend video ni Jillian ng Big Guy. Hindi man kita ang mukha nito ay tama ang hinala ng mga netizen na matapos ang 3 linggo ay si Iman nga ang lalaking nasa video. Sa laban naman ni Iman sa Bohol noong February 28, 2026 kung saan makikita ang ipinagdasal pa ni Jillian si Iman bago ang laban at nakita si Jillian na nasa audience area katabi ang nanay ni Iman. Ika nga, boxing na may halong kilig. Inihalin tulad pa sila noong kabataan nila Jinky at Manny tuwing nasa laban ito. Kung sakaling magpapatuloy ang panliligaw ni Iman kay Jillian at magiging magkasintahan sila, si Iman ang magiging unang legal na nobyo ni Jillian. Sa kasalukuyan ay nakatira si Iman sa bahay ng kanyang Papa Sultan sa North Cotabato. Sa second floor ng bahay ang kanyang kwarto at paminsan-minsan ay nagbabasa siya ng manga. Umaga pa lang ay nagsisimula na ang kanyang training. 10 to 15 kilometers ang kanyang tinatakbo upang palakasin ang kanyang stamina. Pagkatapos ito ay nagsha-shadow boxing siya, sit-ups at paminsan-minsan ay tumutulong sa pag-aani ng saging sa sagingan ng kanyang Papa Sultan. Isa namang pastora ang kanyang nanay sa kanilang simbahan at si Iman at ang kanyang kapatid ay musician. Madasalin, bukal sa kanyang pananampalataya at nagbabasa siya ng Biblia sa umaga at sa gabi. Ayon naman sa kapatid ni Iman, isa siyang mabuting anak at kapatid. Kahit maliit lamang daw ang premyong nakukuha nito sa boxing ay hindi siya nagdadalawang isip at masayang nagbibigay ng tulong sa kanyang pamilya. Minsan nga daw ay binilahan siya nito ng bagong gitara nang masira ang kanyang ginagamit. Grade 11 student na si Iman noong 2025 sa ALS o Alternative Learning System at nagpahayag ng kagustuhan na kumuha ng kursong Mechanical Engineer.
Sa interview niya kay Jessica Soho, bukod sa pagiging mabait, madasalin at nagpapakilig sa kanilang mga moments ni Jillian Ward ay ilang netizen din ang nakapansin na may itsura itong si Iman. Ang iba pa ay inahahalin tulad siya kay Ding Dong Dances, lalo na kapag nakatagilid, at ang karamihan naman ay kay Piolo Pascual. Binansagan pa siyang Piolo Pacquiao. Napag-usapan din nila ang bigat ng pagdadala ng pangalang Pacquiao. Sinabi ni Iman na focus lamang siya sa kanyang goal sa pagbaboxing. Patuloy din ang paggamit niya ng pangalan ng kanyang mama na nais niya ding ipaglaban na isa itong mabuting tao, makadiyos at pinalaki sila ng maayos. Gusto din daw niyang patunayan na mali ang inaakala ng mga tao na isa siyang mayabang na boksingero. Ang nais lamang daw niya ay maiangat ang kanyang pamilya at i-glorify ang Panginoon. Aniya, focus po ako sa fight. Hindi po ako magpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Iman Bacosa Pacquiao. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Iman Bacosa Pacquiao? Magkakatuluyan kaya sila ni Jillian Ward? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.